Hindi, yung may episode 1, episode 2, walang laman. Ay no, introduction, empty. Episode 1, napakalupit. Actually, mahirap yung napili nating movie, Eric. Show. Madami kasi siyang kino-cover. Hello guys, nag-start na po kami. I-reviewin namin yung movie na Eric sa Netflix. Yung kalalabas lang mga parang 2 weeks ago. Bakit nga ba natin napili tong movie? Show. Kasi bago siya. Interesting. Naka-record na, no? Naka-record na ba yung... Hindi pa ba? Ay, oo, naka-record na. Na-record na yan. Gusto Sige, mo sige. ulitin natin? Introan natin ng malupit. Paano? Hello po, ako po si Mark at ito po ang FSci Podcast. At re-reviewin po na... Ay! Ikaw muna pala. Kinalimutan mo naman ako, pre. Kinalimutan mo naman ako. Ulit, take two. Siya po pala si Will. Pinahabol ka. Ako po si Mark, siya po si Will. Ito po ang FSci Show Okay. Podcast. What's good, y'all? Welcome to FSci episode 1. Hey, let's go. So, Eric, Eric. Movie na Eric. show. Series. With with 6 episodes, 6 episode. 1 hour every episode. Kala ko nga 30 minutes lang yun eh. Ang cast sila Benedict Cumberbatch, Ivan Morris Howe, Gabby Hoffman. Sila yung mga nag-cast. Sila yung casted. Sino yung nag-direct? Sino direct? Si Abby Morgan. Siya lang mag-isa. Written pala. Siya nagsulat. Directed by Lucy Forbes. Created and written by Abby Morgan. Netflix original to eh, no? Pero ginawa nila sa United Kingdom. Synopsis is 1980s New York City. Vincent is a puppeteer in an unhappy marriage whose 9-year-old son Edgar goes missing. Vincent's increasingly volatile behavior alienates him from his friends, family, and co-workers. After issues with substance abuse, Vincent becomes convinced that he can reunite with Edgar with the help of his 7-foot-tall puppet na create din ni Okay. Yung binasa mo ano yun? Synopsis. Synopsis. Hawakan ko mic mo. Anong i-expect nila rito sa show? Murder mystery. Murder mystery siya, about murder mystery. Hindi siya murder mystery. Murder mystery siya, Chong. Talaga? Oo. Hindi naman namatay yung bata. Pero may isang kaso pa, di ba? Connected. 2 bata yung hinahanap, Oo, di ba? tama. Oo, yan. Spoiler. Spoiler. Edit, chop. So, episode 1. I-plot mo na lang mabilis. Paano yung episode 1? Hindi ko kasi masyado maalala. Episode 1 na wala yung bata, di ba? Hindi, i-summarize mo ng mabilisan. Gusto mo ikaw o ako? Ikaw. Ikaw na lang kaya. Pinasa bigla yung trabaho eh.
i-summarize yung buong episode muna. Hindi, yung buong kwento na. Mabilis lang yun. Oh, sige. Nakakahaba lang naman kasi doon. Kasi isa lang naman yung message niya eh. Isa lang. Isa lang yung message ni Eric. Nakakahaba lang doon every episode kasi may mga sub-message. Parang may palihis na mensahe about the racism, about corruption, di ba? Broken family, mga ganon. Parang ang gusto ko panoorin Pero, ulit. ako nga rin eh. Akala ko nga pinanood mo uli eh. Kasi sabi mo kagabi, papanoorin mo uli eh. Medyo kasi nung time na pinapanood ko yon, inaantok na ako. Inaantok na ako, nakakatulog na ako. Hindi ko nga alam kung may nakaligtang scene ako eh. Pero anyway, so TV show siya, 6 episodes sa Netflix. 1 hour every episode. So merong family, may isang family sa New York. Maliit. Yung tatay si Vincent. Yung tatay, nagtatrabaho siya as puppeteer. Producer siya, di ba? Director, writer, artist. Siya, Basta- siya rin yung producer tsaka parang founder nung show. mismong show. Okay, sa TV show, title, Good Day Sunshine. And yung nanay, anong name ng nanay? Name nung nanay is Casey. Casey? Yung totoong pangalan is Gabby Hoffman. So, si Casey, ayun yung nanay, di ba? Si Casey, yung nanay, ewan ko, anong trabaho ng nanay. Basta, ayun. Tapos yung anak, si Edgar. Housewife yata. Housewife. Yung anak, si Edgar. Si Edgar, student. Artist rin, mahilig sa drawing. Mana sa papa niya. Sumasama sa tatay niya minsan sa work. Sa show, sa Good Day Sunshine. So, ayun yung family nila. Paano ko ba ikikwento? Parang naka-ready to sa utak ko gabi, biglang nawawala pag Parang about dun sa relasyon nilang dalawang mag-ama. Oh, okay. Dun nagsimula yung pinaka-main talaga ng buong storya. Yung struggle nung pag-connect nilang Yung dalawa. relationship nila. Hanggang sa na-realize kasi nung tatay na kung kailan kasi nawala, dun mo lang marirealize na kailangan mo siya or need something ganun. Okay. So one day, sumama si Edgar sa show, di ba? Tapos, May problema yung production. Kasi Oo. nga may magkakaroon gusto ng mga parang producer na magkaroon ng bagong yung New puppet. nagbibigay ng funding dun sa show nila. Magkaroon ng bagong monster. parang bago mo new puppet. Oo, narinig ni Edgar yun. Gumawa siya nag-create siya ng para mapansin siya nung tatay niya. Pero hindi rin nag-work hanggang sa nung nagawa niya na lahat, yung character, yung voice, dun lang na ni Vincent, yung tatay. Nung nawala lang yung anak niya, dun niya lang So, ginawa talaga yung character na monster. So, ganito. Okay. Para mas malinaw na lang. So, kasi yung family nila may problema. Yung nanay, yung mag-asawa lagi nag-aaway. Nakikita ni Edward, nakikita niya na nag-aaway, nairinig niyang nag-aaway, nagtatalo, nagmumurang ganon. One day, kailangan ihatid nung tatay si Edward sa school. Nag-aaway yung mag-asawa. Oo. Tapos si Edward, wala na. Umalis na lang. Narinig niya, sinabi ng tatay na he's grown. Kaya niya naman maglakad ng 2 blocks. Malapit lang naman. Oo. Malapit na lang naman. So nag-aaway sila. And then si Edward, umalis na lang. Naglakad mag-isa. And then, the end of the day, na-realize nila na wala na si Edward. Nawawala na. Oo nga. Hindi umabot ang school, ganyan. Hanggang sa tumawag na sila ng police, whole investigation thing.
Kung sino-sino na pinaghihinalaan nila. Oo nga. Kung sino-sino na pinaghihinalaan nila, no? Tapos, Ako nga rin, kung sino-sino na pinaghihinalaan ko. Nung una, akala ko, eto. Tapos ngayon, biglang, uy, lumis yung kwento, baka ito. oo nga. Tapos, malaman-laman mo, nag-less lang. Nag-less lang pala, no? Oo, kasi nag-away pa pala sila eh. Hinabol pa pala siya nung tatay niya nung dapat ihahatid niya. Oo, yun nga, Yeah. sinundan. Hindi niya sinabi, late na niya sinabi nung nakita na sa Oo nga. CCTV. Doon lang, tapos mas lalo nagalit yung asawa nung dahil ba't hindi niya sinabi na nag-away sila tapos nasugatan pa siya sa ulo. Oo. Tapos, yun na nga, so, dito papasok yung detective. Mm. Magkakaroon ng whole investigation. Investigahan yung yung nasa first floor, yung lalaki. Oo, yun yung unang inimbestigahan. Ayun, eh. di ba? Pero Ayun yung una. kulang sa evidence. Oo. Hanggang sa napunta naman sa kay Vincent. Oo, tapos si Kasi Vincent parang ang din na dating after pagbintangan. episode 3 yata, episode 4, parang ang dating siya yung pumatay sa Pero hindi naman, Hindi naman pala. ayun yung ayun, lahat sila, akala nila wala na si Vincent pati nga yung nanay, kasi pero may may dugo konting yung hope lang. damit. Oo, akala nila. Pero si Vincent, alam niya eh. Parang wala siyang doubt na Oo. pinakita. Alam niya. Alam 100 niya na buhay pa. Alam niya 100% na buhay pa, nandyan lang yung anak, yung anak niya si Edward. Ayaw niya kasi So, aminin na dugo niya yung nandun sa damit nung anak niya. Siguro, Nag-away sila. siguro nagpapanik na rin siya. Yung utok niya. Stress, tapos walang tulog, gano'n. So, yun na nga. Doon papasok yung detective. Tapos, kasi dalawang bata yung nawawala, di ba? Before Edward, may nawala pa nun May eh. isa pa siyang kaso Tapos, na yung detective, iniisip niya baka connected. Connected yung dalawa. May nakikita siyang parang evidence na may kinalaman rin tong isang grupo na to. Yung nasa club. Side story na rin yun eh. Ganun na sa parang may gusto ring sabihin na kwento or message. So, pero yung pala, hindi naman pala ganun ka-connected kasi naglayas lang talaga. Naglayas lang talaga. Walang murder. Sa tatay ko. Walang murder. Ang murder yung isang kaso na hawak niya. Na may video na nakunan. Hindi, before nun, yung detective, ginagawa yung trabaho niya. Si Vincent, di ba pumunta siya sa bahay ng tropa niya, sa baba, sa first floor. Ewan ko ano pangalan nun. Tapos, kasi di ba, pumupunta nga daw doon si Edward sa bahay niya, sa baba, di ba? Tapos parang nagdo-drawing. Gusto makita ni Vincent yung drawing. Yung drawing na ginawa ni Edward sa basement. Nakita niya. Tapos na-realize niya, parang mapa. Di ba? Parang map. Oo. Parang map. Ginawa niya, kumuha siya papel, dinrawing niya rin. Parang mga hidden, parang palatandaan. Mga palatandaan niya. Ginawa niya, inisip niya parang mapa to Sundan niya. Namana ni Edgar yung artist. Sa tatay. Oo. Pag artist ka parang laging may structure eh. Hindi ka lang basta-basta naggumagawa, lagi may structure. So na-realize niya na yung anak niya nga na gustong makipag-connect sa kanya pero hanggang sa na-realize niya nga na artist tong anak ko. Mapa tong ginawa niya para sa akin. Para mag-connect kami. Parang ganun ba yung sinasabi nung paunti-unti hanggang sa... Pero may problema kasi talaga siya sa niya. Sa tatay? Hindi, yung mismong si Vincent, meron siyang problema sa sarili niya. Hindi. Galing rin yun sa tatay niya eh. Parang naging cycle na lang yun eh.
Oh, pero Di ba? I mean, Naghahanap na rin siya ng attention sa tatay niya ng confirmation na validation. Tapos ngayon, nangyayari din kay Edward, 'di ba? Parang cycle. Tapos hanggang sa in-stop the end kagad din. In the end, gano'n, natuto naman siya, nakuha niya yung lesson, but ayun nga, so may nakita siyang mapa, nakita niya yung drawing, inisip niya mapa, parang mapa to. So sinundan niya mapa ng New York subway. Tingin mo totoo kaya yun? Yung nasa ilalim. Totoo daw yun nung mga 1980s. Nung way back. Oo. Yung underground subway na yung mga homeless nandun. Nabasa ko. Dito ko yata nabasa sa So may na-realize habang sinusundan ni Vincent yung may documentary pala nun. Kaya ako nalaman. Yung about doon? Yung director kasi sabi niya may napanood daw siyang documentary na about doon nakatira sa subway ng mga 1980s. Parang interesting. No? Kaya doon niya inadapt yun. So, 'di ba sinusundan nga ni Vincent yung mapa. Tapos nakikita niya itong drawing na to. Step by step. Itong drawing na to, hinahanap niya, sign. Tapos hinahanap niya sa subway. Nakikita niya, fire extinguisher din drawing. Tapos doon. Hanggang sa na-realize niya, may sinusundan si Edward na sign. Yung tag ng artist. Yung naka-dreads. So sinundan niya yon hanggang sa nakapunta siya doon sa underground na ano, 'di ba? Isipin mo na drawing niya na yun, no, bago siya umalis. Hindi kasi matagal na niyang sinusundan sino? Si Edward? Yung homeless. Ibig sabihin lagi niya na nakikita yung homeless na yun. Tapos na bago siya umalis na drawing niya na lahat yung kabuuan nung map. Lagi niya sinusundan kasi nga, 'di ba? Nung sa school may nakita yung detective na drawing ni Edward. Na parang may hinahabol siya yung lalaki na naka-dreads. Tapos napapaisip yung detective sino tong hinahabol ni sinusundan, parang gano'n yung base sa drawing. Yun din yung killer no? Or parang gano'n. Pero nakita sa CCTV sa camera. Pinakita na sinusundan, tapos tinataboy nung lalaki, ba't mo ako sinusundan, ganyan. Tapos nakikita kasi ni Edward yung mga art, yung mga graffiti niya. Tapos ang dating pa nung episode 3 yata yun o 4, na yung homeless na yun na naka-dreads, parang kala mo bebenta na yun si Edgar. Yung pala tinutulungan lang pagdating ng episode 4 yata yun. Ganun yung plano nila nung una. Hindi pa nila alam yung reward. Nung una, ang plano nila, bebenta nila yung organ, bebenta yung bata, yung ganun. Tapos, hanggang sa nakita ng babae yung reward. Di ba may pinalabas nga ng reward? Na kung sino makakita sa bata, may 25,000. Tapos, ayun, sabihin, hati tayo, ganyan-ganyan. Hanggang sa yung lalaki may nakita sa bag yata na parang drawing kit. Tapos ngayon, tinanong, you draw, ganon. Tapos ayun, pinadrawing siya. Mga episode 4 na yun, di ba? Oo. Something ganyan. Pinadrawing siya sa bahay nung lalaki, di ba? Yung isa dingding lang, pinadrawing siya. Ang ganda ng drawing niya, dinrawing niya yung si Eric. Tapos, bago pala yun, lumabas na si Eric. Monster, no? Yung The Puppet Monster na alam mo kung paano siya lumabas? Kung bakit si Vincent lang nakakita sa kanya? Hindi, sarili ni Vincent yun yun yung character na create nung anak niya na reflect sa kanya? Oo. Hindi, kasi sinabi doon, sinabi doon, pinaliwanag ni Vincent, sabi niya, nung pinapaliwanag niya, kasi nga di ba fire out siya? Oo. Kasi nga sobrang delusional na siya. Finire out siya. So sabi niya, ina-explain niya nga kung bakit ganito. Kung bakit si Eric
yung meaning ng Eric is fear. Ayun yung pinaka para sa kanya meaning. Parang gusto niyang sabihin na Eric is fear. Parang Eric is nasa ating lahat, nasa everyone's mind. You made your own Eric. Ganun. May Eric ka rin, ganon. Fear. Ayun yung pagkakasabi niya. Ayun yung pagkakatanda ko. Ewan ko. Oo. Baka panoorin ko ulit. Maganda rin yung ending eh. Oo. So, Kung bakit niya nabuo yung show na yun dahil din sa tatay niya. Yung parang mga pagkukulang din ng tatay niya kaya siya naging ganun. Tapos ngayon naman dahil naging ganun siya, ayaw naman sa kanya ng anak niya pero na-fix naman niya yun. So, pinapaliwanag niyang fear si Eric in everyone's mind. Baka sa episode 6 nga yun. No? And alam mo kung bakit siya lang nakakita kay Eric? Kasi nga, nilagay niya sa subconscious mind niya na parang gusto niyang, di ba gusto niyang mangyari na pag nilabas ko to si Eric sa reality, doon sa TV show na ginawa niya, pag lumabas si Eric sa reality, babalik yung anak niya. Di ba? Ayun yung sinasabi niya. Pinaniwala niya yung sarili niya parang 100% pag ganito nangyari, babalik. 100% no doubt, di ba? Oo, kasi maipapakita niya rin na nakikinig rin siya nakikinig siya sa anak niya kasi nung una 'di ba parang binabar niya lagi. Hindi niya pinapansin. So parang minanifest niya rin, 'di ba? May pagka-manifestation doon, no? Kasi nilagyan niya ng faith din eh, no? Tsaka as an artist kasi 'di ba parang yung work of art mo parang binubuhay yung pag-work mo. So as an artist. As an artist, ganun. Pero as a viewer, a regular viewer. Ano? Paano pag regular viewer ka lang? Paano mo titignan yun? Depende. Ibang siguro. perspective naman, no? No? Kasi parang siguro yung iba naman na typical na nanonood parang ay ang galing may monster siya. Hindi sabihin natin hindi kasi minsan may pag ikaw ibang message yung nakuha mo, tapos pag ako same movie, same show, parang iba rin yung nakita kong, parang iba yung na-receive kong message din, ganun. Pero hindi ibig sabihin nun na may mali sa ating isa. Oo. 'Di ba? Pero titignan mo lang siya in another perspective. Oo. Ganun talaga. 'Di ba? Ganun talaga. Minsan nga after mo mapanood, una mong napanood tapos after 10 years pinanood mo ulit, iba na yung message sa'yo. No? Oo, kasi depende rin sa mga na-experience mo nung after 10 years. Tapos parang pag pinanood mo ulit, parang ito pala yung dating na neto sa akin ngayon. Iba na. Parang mas may hugot na. Parang yung mga pelikula mas masakit na ng kaunti. Yung mga pelikula ni hindi nga yun sumikat, yung mga pelikula ni Stanley Kubrick. Hindi yung pinapansin nung namatay na siya. Tapos pinanood nila ulit. Doon nila nagustuhan yung mga movies niya. Mas dun sumikat, napansin. Nung namatay na siya. Mabalik tayo kay Eric. Sige. Mabalik tayo kay Eric. Oo. Sana ba tayo? Episode 5. No? Bilis natin. So, ang bilis na. Hindi parang na-summarize kasi natin eh. Kaya nandun na tayo. Pero sana naman nagigets. Sana nagigets, malalaman din nila yan. Pag in-edit ko. Pag napanood na nila. Pag in-edit ko to, tanggal, chop, tanggal to. So, di ba, ayun na nga, nasa underground. Di ba? Oo. Kaya ako kaya sinabi doon na Eric is negativity, siya yung fear, negativity.
sa everyone's mind. Nung nasa underground, Mm. yung sa subway, yung sa may homeless na Yung nandun na si Vincent. city. Wala Oo. pa. 'Di ba sinasabi ni Eric wala diyan si Edward. Hindi pupunta sa ganyang lugar si Edward. 'Di ba? Oo. Sinabi ni Eric kay Vincent. Pero sabi ni Edward, sabi ni sorry. Sabi ni Vincent, ano ba sinabi niya? Sabi ni Vincent, wala siyang sinabi. Sinabi ni Vincent na wala siyang sinabi. Wait lang. Saan? Hindi, kasi si Eric nga, sabi, nagda-doubt siya na wala dyan si Edward. Mm. Wala dyan sa lugar na yan, si Edward. Pero si Vincent, sabi, hindi, nandyan, naniniwala ako, sinundan ko yung mapa, sinundan ko yung sign. Edward ba pangalan ng pulis? Hindi, nung bata. Mm. Nandiyan si Edward. Nandun nga si Edward talaga. Pero nasa kwarto, nasa bahay siya nung artist, 'di ba? Nung lalaki. Ang kaso, Ano? si Vincent nakijamming. Naki-jamming ba siya? Nakijamming siya doon, oh. Sa mga nakaupo sa gilid, nakijamming siya. Mm. Ngayon, sabog. binigyan niya pa nga pera. Binigyan niya yata 20. Makijamming siya eh. Binigyan niya 20. Ito, 20 oh. Makijamming ako sa inyo. Kaya nakatulog ako nung pinapanood ko yun. Yan. Mm. Basta yun, nakijamming siya. Ngayon, sabog na sabog siya. Eh di inaantok siya. Tapos parang nakita niya si Mga episode 4 siguro to, no? 4, oh. Si Edward. Kasi nga i-raid na yung i-raid na yung underground eh. Mm. 'Di ba? Eh di tumatakas na sila Ayun nun eh. yung mga mayayaman, no? Oo, tumatakas na sila nun eh. Nakita niya si Edward, tumatakbo. Eh, sabog na sabog siya. Ayun, tulog siya malala. Abang nire-raid yung lugar. Kasi nga dapat, yung dalawa, di ba, ibabalik dapat siya ng reward. Nung dalawa, yung homeless na lalaki tsaka babae. Tapos maghahati sila sa pera. Kaso hindi na tinuloy. Yung lalaki kasi nakita niya ng potential na artist, ganon, sa drawing. Kaya tutulungan niya na lang, ibabalik niya na lang sa nanay niya, ganon. Mm. So ayun, niraid nga yung ilalim, yung underground. Nakatakas na sila Edward, pati yung artist. Tapos, so 'di ba, ang ginawa niya na pala noon after nung sa underground, 'di ba? Umuwi siya. Naglinis siya. Ngayon pumunta na siya dito sa yung parang sa ewan ko kung tama yung mga sinasabi ko. Parang nagkalabo-labo na yung mga scene sa antok kasi ako nung pinapanood ko eh. So, nung parang yung may parade. Oo. Pa-ending na yun eh. Pa-ending na yun eh. Eto na yun eh. Pa-ending na, di ba? Tumakbo siya sa... Kinuha niya yung costume na Eric. Oo, yung office. Oo. Tapos kinuha niya yung costume na Eric, di ba? Mm. Tapos pumunta siya parang sa live, sa broadcast. Oo. Di ba? Tapos nakasuot siya ng Eric. Tapos sinabi niya, may sinabi na siya doon eh. Parang umuwi ka na. Oh, yung message niya sa anak niya na parang umuwi ka na ganon. Mm. Tapos sinabi niya yung lagi niya sinasabi na I raise you home. 'Di ba kasi dati lagi silang nagre-raise you home. So ayun, hanggang sa naniwala siya eh, no? Naniwala siyang uuwi talaga si Edward eh. Naniwala siya eh. Inahintay lang naman ni Edgar na Sinong Edgar? Si Edgar yung bata? Edward? Edgar? Edgar.
Edward ba? Edward o Edgar? Edgar. Edgar. Edward ako ng Edward Chong, di mo ako kinokorek. Kaya nalilito nga ako akala ko yun yung police. Kaya, ayun o, Edgar. Ay, sorry. Anderson. So, Edgar. Edgar yung bata. Oo, Edgar. Sino si Anderson. Edward? Ikaw nagsabi ng Edward eh. Hindi, Edgar. So, so Sorry guys. biglang, Parehas lang biglang yung nagkalituhan eh, no? Yung, So, ayun na nga, nag-race to home sila. Minanifest niya yun, di ba? Nagkatotoo. Banda. At least na correct. Oo, at least na correct. Napansin ko eh, Edward Edgar. So, Akala ko naman yun yung full name niya, So, Eduardo. So parang, ay baka hindi ko nakita yun ah. Nung chinecheck ko so ngayon. Edgar talaga, Edgar. Edgar. Oh, ayun, okay. Edgar. Edgar. Anderson. Okay. Akala ko hindi ko lang nakita baka Eduardo yung full name niya pero pala niya Edgar. Oo. So akala ko hindi ko lang Edu. Edgar. So Edgar. So nag-race to home sila. Ayun nga, nagkatotoo yung minanifest niya, no? Baka yung Edward na yun yung una mong pinanood bago yun. Baka na Iba, no? Nalito. Nag-race to home na nga sila. Eto na. ni Edward. Oo, Edgar. Ni Edgar. Nag-race to home na nga sila na Edgar. So, nagkatotoo nga yung minanifest niya, no? Na naniwala siya. Wala siyang pinakitang doubt na buhay pa ba si ano or alam niya na yun lang naman yung inaantay nung anak niya eh. Yung kasi nag-aaway sila before yun eh. naibigay niya yung sarili niya sa anak niya, parang something ganun. Oo. Tsaka na-realize niya yung mga pagkakamali niya, pagkukulang niya. Tapos ending, Nag-uusap sila doon eh. ending din, nakausap ni Vincent yung tatay niya, di ba? Oh, 'di ba ang ending? Sa ending nga yun. Pabago-bago eh, no? Ending mo, ending ko eh, no? Magkaiba eh. Okay lang yan. Parehas yun. So, hindi. Yung ending, na talaga yung ending ko. Ending, nagkausap po na sila nung anak, di ba? Si Vincent tsaka si Edgar. Oo yata. Sa show, di ba? Oo. May kita mo sa yung show, yung set, parang yung sa park, sa Manhattan, ano yan? Ano nga yung park doon? Yung malaking park? Central Park? Central Park, ayun, oh. Yung bridge ng Central Park. Tapos mapapansin mo, yung scene na nung ni Vincent tsaka nung tatay niya, nasa mismong Central Park sila. Favorite place something yata nila yun. Sinut pala yun sa UK. Hindi, sa New York. Nakalagay dito. Country of origin, United Kingdom. Pero sinut siya sa New York. O ba nahilo na? Nalito na, no? Hindi kaya puro CGI yun? Kaya ganun, no? Ewan natin. Tapos, so ayun na yung buong tingin ko na gusto nilang iparating. Message. Para sa akin, yung nakuha kong message, kasi maraming mga side story, side message na gusto silang sabihin sa isang episode na to, ganito, gusto nilang sabihin about nangyayari about racism that time, this one corruption, ganon. Pero yung buong show, ang para sa akin, ang gustong sabihin is overcoming your fear gets you to your goal. Overcoming your fear gets to your goal. Gets you to your goal. Gets to you to your goal. So, ayun.
Kasi si Eric represents a sphere, 'di ba? Yung sa scene nga yun, yung sa underground, ayun, doon tumatak yung scene na yun sa akin kasi sabi nga ni Eric na wala siya diyan, wala siya diyan. So, puro negativity yung inaano ni Eric kay Vincent, puro negativity, doubt. So, Eric represents as fear in your mind. Ikaw lang gumagawa ng negativity Oo nga. mismo sa sarili mo na doubts na wala diyan. Pero hindi niya pinansin eh. Hindi Oo. niya in-entertain si Eric, eh. Naniwala siyang nandun Mm. si Edgar sa ilalim. So binigyan niya ng faith yung feeling ko rin gut eh. Good. Feeling of a gut. Parang intuition ganun. Yung sinasabi ni Vincent na yung fear, parang yun nga yung sinasabi mo na lahat tayo meron nun na monster sa loob. Oo, Yung monster. Parang yung evil, good and evil or something. Na ikaw lang, nasa sayo lang kung minsan minamanifest mo or hindi. Or parang yan and yan, kailangan ng dalawa para balance. Kasi kung puro good lang or puro evil lang, pabalance mo. Hindi. Nung nabalance niya, dun siya naging buo. Sa ending, mas na-enlighten siya sa ending, di ba? Kinausap niya yung tatay niya, ito yung mga mali mo kaya ako nagkaganito, parang gano'n. Yun. So, yun nga. So, they acting out of fear nga kasi. I mean, they operating out of fear. Kaya ganon. Ngayon, na-overcome niya na yung fear na yun. Ngayon, si Eric, di ba yung sa last scene, si Eric, nasa taas lang, pinapanood lang silang mag-ama sa baba nag-uusap, di ba? Oo. Na nagpapanggap si Edgar noon na kunyari siya si Eric, di ba? Oo, nakaano siya. So, ngayon, na-overcome ni Vincent yung fear. Ngayon, si Eric nasa taas na lang, kalmado na lang kasi na-overcome mo na ako eh. Isang sign din yun na yung nandun pa rin sa loob. Kasi hindi naman mawawala. Kaya hindi naman mawawala. pinakita pa rin si Eric na nandun na steady lang. Pero, hindi ko na siya ine-entertain. Di ba? Kasi parang tinakwil din siya ni Vincent, di ba? Parang nagsuntukan pa siya na imaginary. Imaginary na lang. Parang inisip parang eksena to sa Fight Club ah. Alam mo ba yun? Fight Club. Pero ang message doon it's you versus you eh. Oo nga. Di ba? Di ba? Ang gustong sabihin doon sa scene na yun. May isang line nga doon na tumatak eh. Si Vincent yata nagsabi nun. Nakalimutan ko, i-double check natin mamaya. Sabi, the real monster ain't under your bed. It's you. Sabi. Yung monster inside mo, yung mind mo. Oo. Ikaw rin yun eh. Yung ginawa mo, ikaw. Yung ginawang negativity, build up. Ikaw rin gumawa yan. Halos pero lahat naman parang kung nagkakaroon tayo ng problema, sarili din nating gawain. Mga pinagagawa natin. Pagka na-stress ka, sarili mo rin gawa yun. Ina-attract mo na rin yan eh. No? Kaya nga sa mind nagsisimula yan eh. F-side. Biglang pinasok yun. Kala ko iwan mo akong ano eh. Hindi na pa yun. So, eto na. Tapusin na natin. Hindi, ayun na ba yun lahat? Ayun na yun. Ayun na yung message, yung lesson na ano mo. Basically, yung sinabi mo eh. Na yung may mga monster nga sa loob natin na katulad ni Eric.
Na minsan, from time to time, lumalabas yun. Na hindi natin minsan na-realize. Parang nabubuong energy siya sa loob natin na bigla na lang, boom! Oo. Pero nasa pa rin kung paano may makokontrol. Oo. Kasi pwede mo siyang tignan, yung negativity, pwede mo siyang tignan dyan as something positive. Basta, I-turn mo na lang, gawin mo na lang positive yan, negative. parang sinasabi rin doon sa pelikula na pwede mong set aside yun na ikaw tong isa, ihilagyan mo lang ng distansya para hindi mo mas nakokontrol mo. Kasi hindi, depende rin sa perspective rin 'yan eh. Oo. 'Di ba? Tulad kanina, sinabi ko kanina, 'di ba? Depende rin sa perspective mo 'yan. So, this negativity kunwari lang kunwari. Puro kunwari, no? Hindi na natuloy, no? So, kunwari, ako nawala ng trabaho. Siyempre ako may stress ako niyan. That's negative thoughts papasok sa utak ko. Na shit, pambayad, renta, bills, pagkain. Wala akong trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho kaagad na wala kang trabaho. But to turn that negativity into something positive, nawalan ka nga ng trabaho, pero malay mo, etong next job na makukuha mo is blessing na maybe eto na yung gustong trabaho mo talaga na mag-i-enjoy ka gagawin, no? Nang matagalan. So, in every negative, I think there's always still positive in it. Oo. No? Nasa sa'yo rin kung magpapa-apekto ka kaya kasi kung isipin mo, tulad ngayon, sabihin natin nakaupo ka lang. Oo. Okay naman, 'di ba? Kahit ako nakaupo lang, okay naman. Oo. Pag alisin mo lang sa isip mo yung mga ganun, 'di ba, wala namang problema kung nakaupo ka lang naman. Oo. May favorite, hindi eto, kaso may favorite line akong narinig sa Eric, no, sa show. Sabi, sa bandang last part na yata ito bandang ending na to sabi ni Maraming maganda sa ending. Oo, ang daming mga linyang tumatak. Ang sabi, si Vincent yata nagsabi na ito, sabi, everyone thinks of changing the world. No one thinks of changing themselves. Oo, naalala ko yun. Tumatak sa akin yan, pinapanood ko yan. Kahit antok na ako, sabi ko, ang ganda ng sinabi niya nun. Ang ganda ng pagkakasabi niya. Kasi talaga sa sarili. Ang ganda ng pagkakasabi niya nun. Ayun yata yung sa may broadcast na, di ba? Yung doon na part. Check ko nga mamaya. Oo. Ang ganda ng message na yun. Ang ganda ng pagkakasabi niya. Gusto nga panoorin kahit yung episode 6 lang ulit. Ako yung last part, last episode. Ang daming pinasok kasi dun pang closing ng bawat character. Oo, no? Yung parang closing ng mga gustong message. Eksena nung mag-ama na Vincent tsaka yung tatay niya, closing parang kung paano close. Tapos yung eksena naman nung anak Edgar to Vincent, yung closing na eksena din nila. Tapos pati yung sila, yung as a family, di ba yung nanay may ibang lalaki? Oo. Kinikita. So, pinakita rin kung paano nila i-handle as a separate. Yung sa ano ba tawag doon? Oo. Ano ba yun? Annulment? Sa Pilipinas. Ayun yung yung papel ayun yung form Basta something ganon. Yung to support, paano supportan each other para sa bata, ganon. Parang child support or something. Oo. Hindi.
Basta yon, ayun, isa rin yun sa message. Tapos, yung sa detective, Hindi ko maalala yung sa detective. yung detective Paano kasi bakla siya. siya na Di ba? yung naging parang boss doon sa opisina, di ba? Oo, sa opisina. Kasi nga, tinumba niya na lahat ng mga ano doon, Ano pa bang kasama sa kaso. Ano pa bang mga eksena niya sa ending? Wala akong maalala. 'Di ba namatay na yung asawa niya? Ewan ko kung kasal sila eh. Oo. Yung Yung lalaki, partner yung niya. matanda. Tapos, Partner niya. umalis yata siya nun eh. Kasi nga ayaw ibigay sa kanya nung ate nung namatay niyang asawa o boyfriend o jowa. Ayun, Ito. yung nawawalang anak ka rin. Yung nanay nung nawawalang Yun anak. pala yung closing scene niya, no? Oo, diyan. Mm. Kasi nakita na yung parang na-solve na rin. Kasi yung character niya nakafocus lang dun sa dalawang bata na nawawala. Mm. Yun na. No? Okay na tayo? Alright. 1 hour na rin, no? Thank you all for watching. Thank you po. Doses. Peace. Cut na po. Ayos!